maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Welcome po ang bawat isa. Magandang hapon po ang ambatin na inyong Mami Beserios para sa ating pangalawang Sabado ngayong buwan po ng July. At atin pong tinutuunan sa programang Moms at Heart ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa workout. Naku, workout parang nakakahilal yata yan, ano? Workout ng Momsies for Wellness. So, iba't iba po ang ating tutuunan. Last Saturday, tinuunan natin ang wellness ng ating mga toddlers. Pwede pala yun, ano? Toddlers pa lamang ay may wellness na. Today, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman naman patungkol sa wellness ng ating pong kaisipan. Naku, napakadami po ng ating stress. Sobra pong pagod na pagod ng ating isip, no? Sa kung ano-anong mga bagay, no? Hindi po talaga nag-go off ang isip natin. Napansin niyo po ba yan? Pwede tayo tumigil sa pagsasalita, but our mind ay lagi pong tuloy-tuloy. Ano? Minsan, yan, di ba, pag nananaginip sa gabi, yun din, ano? So, atin pong pagsasaluhan, pagsasamahan ng mga bagay-bagay na atin pwedeng gawin. Kasama po ang ating isang momshi na magko-contribute po ng mga bagay-bagay mula po sa kanyang mga karanasan, personal man o sa kanya pong kaalaman patungkol sa pagtuturo ng mga bata. Maaari niyo po kaming ma-access, makasama sa pamamagitan ng mga ilang pamamaraan, pakikinig ba or pag-view 702 DCAS FEBC Radio TV. O di ka naman po sa Facebook ng Moms at Heart Memory Mommy or very simple 702 DCAS AM Band. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Just welcome atin pong kasama si Momshi Early Kitlong. Magandang hapon sa iyo, Mommy Early. How are you? Magandang hapon, Mami Bessie. Masayang-masaya ako ngayon. Yes, alam ko kung bakit ka masaya. It's the birthday of your daughter. My only daughter. Yes, batiin ang iyong anak. Dali. Actually, June 29 pa ang kanyang birthday. Pero nandun din yung panganay kong anak, si Daniel. Sinelebrate lang nila. Kaya batiin ko na rin ng belated happy birthday, Catherine. At Daniel, enjoy your training sa Osaka. God bless the two of you. And of course, batiin ko din ang aking nag-iisang asawa, ang aking mahal na si Raymond Kitlong. Junior. Yan, okay. Naku, nakakatuwa, ano? Ang ating mga anak ay nagsisilaki na. Hindi pala nagsisilaki, nagsisiedad na, di ba, no? Malapit na rin ikaw magkaroon ng manugang. Ayan, ano? Diba? Sa biyaya ng Panginoon. Salamat po. Yes, yan. So, nakakatuwa po, no, ang atin pong mga buhay-buhay ng mga momshies ay umiinog, di ba? So, parang araw, yan, kaming dalawa ni Mami Early ay maliliit pa sila, pinag-helip ang ganyan. Pero ngayon ay pag-graduate na po kami, no? At ito pong aming mga pinagagagawa sa buhay ngayon. Ito po yung yung life 2. Ayan. Life 2, ibig sabihin yung pag wala na yung mga bata, no, ay hindi tayo yung empty, yung wala nang laman yung pugad, hindi ganon. Kasi marami pa tayong ginagawa, di ba, no, Mami Early, no? Ang dami nating kabisi-bisihan. Okay, at sa mga momshies, sabi ko po kanina before our program started ay pag-uusapan natin ngayon ang wellness related sa ating isip. Alam mo, napaka-makapangyarihan ng isip. Kasi yung theme po natin for the whole month of July ay Mom's Workout for Wellness. Take note, workout. Kasi paano tayo magkakaroon ng wellness kung wala lang, di ba? Ano yung magic?
Parang wellness na agad, ano? So we really have to exert effort. We really have to be determined. And oras, no? Tama ba, Mami Early? Oras. Oras. Bigyan natin ng oras, Maraming no? inspirasyon. At ang inspirasyon natin ay magkakaroon tayo ng wellness. Ayan. Ang wellness ay kagaya nung pinag-usapan nung nagdaang Sabado, patungkol naman ito sa wellness ng mga toddlers. So, malamang po ay medyo nagkaroon na tayo ng ideya sa ating mga suking, mga kasama dito sa Moms at Heart, na ang wellness ay hindi lamang isang bahagi, no? Meron itong sa isip, meron to sa ating mga relasyon, meron to sa ating physical, di ba? And ngayon, ang pagtutuunan natin ay isip. Kaya kasama ko si Mommy Orly para magkwentuhan kami patungkol sa mga ano ba ang kaganapan ng isip na yan, ano? At ano yung nagiging mga trend ngayon, ano? Di ba kapansin-pansin ngayon, parang ang daming mga challenges na mental health, no? Yung kalusugan ng kaisipan. Marami. Yan. At mamaya bibigyan natin ng konti lamang po, ano, hindi natin pag-uusapan ng technical patungkol dyan. Pero merong ugat yan, di ba, Mami Early? No? Ang ugat niyan ay ano ba yung mga naganap sa buhay at paano ka hinubog, no, patungkol sa pagkakaroon ng isang matatag na kaisipan. Ayan, ano. Tapos, naisip ko lang, ito kasing mga kung ano-anong dumaan, no, na mga pandemic na klase ng aralan. Uy, nakakatuwa, by the way, no, nagkwento yung aking kasama nung last Saturday, nagtuturo siya ngayon yung tinatawag nating pandemic learners, no? Kasi di ba yung mga pinanganak nung pandemic, tapos nag-aaral na sila ngayon, and they belong to the toddlers class, and they belong to the nursery class, o di ba? So they are the pandemic learners. Sabi niya, ibang-iba yung kilos nila. Kino-compare niya doon sa mga naunang students na at least meron silang kaalaman na hindi sila sa pandemic na panganak, no? They know the difference, no, of the face-to-face and biglang na-lockdown. So, meron tayong tinatawag, siyempre, di ba pag sinabing aral, utak niyang gagana dyan. The utak. Oo. Siguro mahalaga din, Ma'am Bessie, na malaman nila yung kaibahan ng utak, yung brain, at saka yung mind, yung pag-iisip. Oo nga. Oo, yung nga ba brain, yun? yun yung organ, physical organ. Yung mind o pag-iisip, yun yung proseso para tayo ay matuto sa araw-araw. Yan. So, yung sinasabi kong utak ay tumutukoy doon sa pinaka-organ, which is the brain, di ba? Oo. Na siya ay nag-iisip, yung nagkakaroon siya ng sinasabi mong mind. Mind. Mind, no? Mind, no? Yung pala yung pag-iisip. Okay? Maganda yan, ano? Madalas din naririnig natin, di ba? Napaka-powerful daw ng ating mind. Oo, Or kasi ng ating brain. Biglang ganun na. 100 billions neurons to, Ma'am Bessie. Kasing dami ng dami. mga stars sa galaxy. Dami talaga, no? Ano ba yung neurons, ano? Kasi parang yan ba yung nakalagay lahat dyan sa utak natin? Nandiyan sa utak natin na iba't iba ang mga parts niyan kasi ang ating brain, yung organ, siya ang pinaka-regulator ng lahat ng activities ng ating katawan. Kaya napakahalaga. Yes, at pag yung po sinasabi namin na kasing dami ng bituin ano, sa ating galaxy, yung connection ng isip, biruin mo, no? Nilagay na ng ating great creator, no? The Lord Almighty, no? Yung ating utak na yan, na meron palang ganong connection, sayang naman kapag hindi natin ginagamit. Yung ibig ko sabihin ng connection na yon, yung sabihin natin halimbawa, yung parang meron ako. Parang yan, parang halimbawa ito, yan, o, yung mukha siyang, yan, yung connection na yan. Di ba, saan ba ito nakadugtong? Di ba?
Okay, so may Mm-mm. hawak akong mouse. O, di ba? Diba, nakarugtong ito dito sa laptop or kaya doon sa PC. So, ito po na pinag-uusapan namin na connection, duktong-duktong sila Mhm. yung nasa isip natin, no? Pero saksakan ng liliit yon, di ba? Saksakan ng liliit, no? Na Saksakan ng dami. saksakan ng dami, saksakan ng liit, na para sigurong pag inimagine mo, mukha yung gusot-gusot na sinulid. Mukha siyang gusot-gusot na sinulid. Tapos, ang nangyayari po nito, halimbawa, may nakita si mata. So, nakita si mata, o isang connection na yon, di ba? Mm-mm. Kukonek na si mata na nakita, lalagyan niya ngayon ng pangalan yung nakita niya. O, yun po yung connection, di ba? Mm-mm. Tapos, Kasi pag si mata, pumapasok sa iba't ibang oo, senses natin, Mami Bessie, sa mata, yes, sa ilong, sa bibig, sa tenga, maski yung mm, ating pakiramdam, yung skin. correct, oo, yan. Kaya nga si mata, pag nakakita at hinawakan mo si nakita, yan, so hawak-hawak mo yung sinakita, another connection yun, di ba? Mm-mm. At kapag tinitigan mo siya at alam mo, lapis, o di ba, another connection yon. Ganun lang po kasimple. Pero hindi po ganun kasimple na sana ay mapagyaman itong bagay na ito sa ating mga estudyante. At Mm-mm. yun, sa atin pong, kasi ang mga anak natin, no, come to think of it, 15-20 years ang aral nila, no? Tama Mm-mm. ba? 15 Napakatagal. to 20 years at 15 nagbabago years. ng nagbabago ang panahon, dumadami Mm-mm. ang kailangang pag-aralan, kaya Mm-mm. dapat simulan natin ng tama. Maganda yung sinabi mo, no? Simulan natin ng tama at sa pagsisimula ng tama, sa tahanan po nagsisimula. Ayan, hindi po sa paaralan. At ang Oo, unang guro ay, hello, momshies. Tayo po yon. tayo yun. Tayo ang unang guro. Ayan. At para po mas mapagyaman itong ating mga connections na tinatawag, ay siguro bibigyan natin sila ng mga practical na pamamaraan, ano? Halimbawa, ano ba yung practical na pamamaraan? Mula sa libro na aralin ng bata, paano niya makikita ito na nagiging buhay sa tahanan? Di ba? Palagay ko, Ma'am Bessie, mula sa kapaligiran hanggang sa libro. May Mm-mm. ikukwento ako sa iyo, Ma'am Bessie. Kasi nagtuturo na ako, kaya yung pinag-aaralan ko nung panahon na yun, yung reading. At sabi ng aking guro sa kolehiyo, sabi niya dapat na ituturo natin yung real, yung talagang mga katotohanan sa kapaligiran natin para mas madaling ma-connect ng ating mga anak kapag binabasa na ang libro. Naalala ko, itong kwento na to talagang naalala ko kasi doon sa bahay na kung saan isinilang ko yung panganay ko si Daniel, meron kami dong garden. So kapag inilalabas ko siya, itinuturo ko yung mga halaman, yung mga paru-paro, tapos yung iba't iba pang insects at lahat ng pwede naming makita doon sa aming garden. Mm-mm. Tapos sa gabi, binabasahan ko siya ng storybook at bigla akong natutuwa kasi kunyari, meron siya nakita doon butterfly. Nauuna na siya. Sasabihin niya, butterfly, mommy. Kasi Mm-mm. nakita na niya sa katotohanan. Nabas. So, pag tiningnan niya sa libro, ang bilis ng connection. Kasi nagkaroon na siya ng tinatawag na neural imagination dito sa kanyang brain. Kaya mas mabilis niyang natandaan yon at nabasa niya sa Yes. murang Mm-mm. edad ng aking anak Mm-mm. na si Daniel. Yan At yung sinasabi Bessie, natin. Oh, yes. chemist siya ngayon. Aba, talaga Oo, naman, chemist. Wala, magaling, ano. Ang naalala ko, yung kanina yung sinabi natin, di ba, connection. So, yan yung connection. Kasi yun pong connection na yon ng ating isip, ay may mga pagkakataon, kaya yung sinukwento mong yan, yung connection niya na paru-paro, nakita niya sa garden, na-stuck yun dun sa kanyang isang strand, no, nung Yes. connection. Ngayon, nung nakakita siya ulit,
nabuhay. Mm-mm. So, na-enrich, ika nga, mas yumaman, no? Na Mm-mm. yung palang paru-paro, hindi lang lumilipad doon sa garden, na hahabol-habulin niya at nakikita niya kung saan-saan magpupunta. Pwede rin pala siyang isang picture. Mm-mm. Pwede rin pala siyang isang bahagi ng storybook. Yan, di ba, no? So, yun po yung ating nais na pagtuunan ng workout, no? Sa atin pong brain, sa atin pong mind, ano? Upang tayo nga po ay, may kasabihan, ano, ewan ko kung narinig mo na ba to? Naku, ano ba naman yung utak mo kinakalawang? Kasi hindi natin nasimula ng tamang pamamaraan para yung kanyang utak, ang kanyang brain ay talagang mag-function kung paano siya ginawa ng ating Yes, Panginoon. yes. Sabi nga, napaka-amazing and beautiful and complex ang brain natin. Pero Mm-mm. pwede po natin siyang turuan. Yes, Pwede pwede natin natin siyang siyang alagaan. alagaan at gamitin to the max, ano? Ang isa pa Yes. na bahagi na nakakahadlang din po sa pagyaman, ano, yung mayabong, ano, yung, kasi di ba yung mayabong, yung parang isang puno, no, na marami siyang dahon, shade, at saka nakakapag-provide ng lamig sa atin, ay yung hindi natin tinatakot yung bata, di ba? Mhm. O Mm-mm. baligtad, kung hindi man tinatakot ay sinusuhulan, di ba? Mhm. Yung kapag ka nakakuha ka ng ganitong grade, eto yan, suhol. Kapag ka naman siya ay tinatakot, ay may mga minsan, may mga kwento ko na ano, no, may katabi pang pamalo para mag-aral yung bata, di ba, no? Sisigawan, ano, sasaktan yung bata. So, ito po ay mga bagay na nakapagbibigay ng abala. Akala natin mas Takot. Oo, no? Naalala ko sa mga aking paglabas-labas at kagaya yan, no? So, hello po dyan sa aking mga nakasama, no? Para sa ating parenting the digital natives. Ayan, kanina na sana po ay mas natutuhan na natin ngayon paano ilalabas ang ating mga bata from the gadget. Kasi puro naman gadget at screen, ano? So yung ganitong, may mga minsan pa nga nakikipagtalo sa akin, ano, Mommy Early, sabi ba naman sa akin, kasi naman po, kapag wala po akong hawak na sinturon, hindi po talaga mag-aaral tong batang ito, no? Parang, bakit? Kasi na-condition. Oo, at Na-condition siya. saka hindi naihanda yung pagmamahal ng bata sa karunungan. Kasi Hmm. napakahalaga na merong positibong emosyon at positibong pananaw ang bata tungkol sa pag-aaral. Kaya hindi kaagad-agad pinipilit. Katulad ng kwento ko doon sa garden. O kunyari, susunod, pupunta kayo sa palengke. Napakaraming pwede nating ituro sa ating mga anak na kunyari, ano ba yung gusto nilang, paborito nilang pagkain. So, i-relate natin dun sa mga gusto ng mga anak natin para magkaroon sila ng tamang emosyon at tamang pananaw sa pag-aaral na hindi pinipilit, hindi tinatakot. Yan. Alam mo, napakaganda nung sinabi mo na magkakaroon sila ng pagkagusto, no? The love for learning. Kasi yun po ay naaabot lamang ng mga bata kung yung kanila pong pag-aaral ay hindi natin, yan, isa pa to, no? Pinilit, Dinugtong sa tinakot. grade. Dinugtong sa grade, no? Kung hindi yung talagang learning, no? Yung talagang natutunan niya. Hindi yung dahil ito yung equivalent na grade, no? At yung grade na yan ang pamantayan, no? Kaya siya ay natuto. Mali. Kasi po, marami na po tayong mga karanasan at nakita na hindi po kayang sukatin talaga yung natutunan kung sa grades mo lang ilalagay. Kasi tinan mo, di ba? Mga mamshis, pansinin niyo po, saan nakukuha yung grade, di ba? Sa quiz, sa exam, ano yung nilalaman nun? Mga Multiple choice. knowledge lang. Huhulaan, di ba, no? Minsan, di-drill, di ba, no? Parang yung bata ay
5 pahina, puro addition, ano, susulatan niyang ganyan, di ba? May mga ganun tayong mga drill, no? Parang yung bata, pagod na, di ba? Teacher Best, yung addition actually, napakadaling ituro niyan sa pang-araw-araw na gawain. Kunyari, nagluluto tayo. O kunyari, kailangan natin ng itlog. O 3 itlog. Pwede mong, pag hindi pa alam ng bata, 1, 2, 3. 1, Bilang. 2, 3. Tapos may bonding pa kayo kasi kayong mag-ina ang nagluluto. So, Yes, tama yun. yung panahon na nasa inyo pa ang bata, kasi ang unang guro ng bawat bata ay ang nanay at tatay din. Kapag ginawa natin yan, mas madali silang matuto at makikita nila na ito palang ating mundo ay napakaganda, napakaraming kailangang matutunan para din sa ating kabutihan. Katulad ng pagtuturo sa kanila ng tamang pagluluto, tamang measurement, di ba? Kasi kung sobra-sobra ang toyo, sobrang alat, sobra naman yung asukal, sobrang tamis, yun doon pa lang na ituturo na natin yung mga tinatawag na yung measurement, yung mga pag-aaralan nila na mahirap pero nasimulan na natin ng tama sa bahay. Maski Yan, no, sa ang ganda. COVID, Teacher Bessie, ang daming pwedeng ituro, hindi ba? Iba't ibang uri ng kung may mga gulay. Ang mga bata ngayon, hirap na hirap. Anong kulay na ganitong gulay? Anong kulay na ganitong prutas? Kasi hindi nila, sa pagkabata pa lang, hindi sila naging, observant. Dapat tuturuan natin sila na matutong tingnan ang iba't ibang bagay sa ating kapaligiran. Yan, naalala ko lang dyan sa kulay na sinasabi mo at sa prutas na iyong ding sinasabi, no? Ay ngayon kasi ay panahon po ng avocado, di ba? Si avocado green, di ba, no? Naku, napakaganda pong aralin ng bata yan. Kasi binili mo si avocado ng green, ilang araw bago siya naging brown, di ba? At bakit siya pwede nang kainin, magiging brown siya. At dahil dati matigas, di ba? Lalambot si avocado, tapos ilang araw din. So kung ikaw ay merong papel o kahit ano, day 1, isang ganyan, day 2, gano'n, day 3, o kung gusto mo pa, mas stick, di ba, no? Stick, yung mga binibigay po diyan sa ating mga fast foods na mga panghalo ng kape, di ba? Yan, pwede natin gamitin yun, di natin bibilin, di ba? So, putol-putulin mo pa kung gusto mo pa siyang mas maging marami, maituturo mo pa long and short, o, di ba? Di ba? Ang dami-dami na pwede natin gamitin. Baka nagtataka ang ating mga mamshi dyan. Ito pong aming ikinukwento sa inyo, ito po ay talagang nakasulat sa aklat ng pagtuturo. Ang tawag po dito ay concrete hands-on activities. Kaya po may mga bata na nahihirapan matuto kasi pagpasok nila sa paaralan, libro kaagad. Wala silang concrete o yung experience na talaga nahawakan nila, yung iba't ibang bagay, napuntahan nila, yung iba't ibang lugar. So napakalaki po ng gagampanan ng nanay at tatay para talagang maihanda ang bata sa pagmamahal o love for learning at ang tamang pananaw sa pag-aaral. Ano yung tawag dyan? Pakiulit. Concrete hands-on activities. Yan. Concrete hands-on activities. So hawak-hawak ko to. Medyo matagal na po itong book na to. Sana po ay lumaki na yung ating mga bata na dati ay gumamit nito. Dito po, marami pong mga nakalista dito. Ayan, may mga bula ng sabon. Meron silang gagawin sa itlog. Tapos meron siyang mga ginagawa doon sa kanyang kahon ng sapatos. Ayan. So meron pa siya yung papaano mag-examine, no? Ng dahon, examining leaves. So sabi rito, pwede niyang bilangin, pwede niyang tingnan at hawak-hawakan, paghambingin ayon sa kulay,
Tapos, pwede rin niyang tingnan ayon sa haba, di ba? Kasi iba-iba ng hugis, no? At haba. Pwede rin niyang tingnan dun sa texture, no? Kasi may ibang mga dahon na yung bang medyo parang may buhok-buhok, di ba? Meron naman, plain, di Magaspang. ba? At ayon din sa gamit, no? Saan-saan ginagamit ang mga iba't ibang dahon na ito. So, madami po ito na mga laman. Sa ngayon ay meron po akong binubuo-buo na yung mas nauna dito kasi ito po ay para sa 4 to 4, 5, and early 6, no? Yung mas mabata ngayon binubuo namin. Yun po mga pinag-uusapan natin every first Saturday of the month, which is yung atin pong toddler. So, para po ito naman sa mga toddlers, okay? So, Mami Arlie, ang pupuntahan naman natin ngayon is ano ba ang ating ipapakain sa ating isip? Ba, meron palang diet, no? Ang ating mind, no? Feed the mind. Ayan. So, letter F ay yung talagang feeding the mind. Ano ba yon? Yung mga stimulation, ganyan, pagkain. Ano ba yan, Mami Early? Feed the mind. Ang unang-una, napakahalaga din ng diet, ng pinapakain natin sa ating sarili bilang nanay at sa ating mga anak. Kasi alam niyo ba, 20% ng nutrients na pumapasok sa ating katawan ay pumupunta sa ating brain. Kaya mahalaga na maganda ang diet natin. May mga tinatawag na food for the brain, pero mahalaga na yung balanced diet ay parati nating magiging basihan ng pagkain natin. Pero kung gusto nyo pang dagdagan ang mga food for the brain, yung mga fatty fish, yung mga good oil, tapos yung nuts, totoo yon kasi may mga ano yan, iba't ibang protein, merong oil content din, tapos yung blueberry kung kaya, tapos yung turmeric na nasama yon sa mga food for the brain, at chocolate. Yung dark chocolate, kadalasan naman binibigay sa atin. Kami hindi bumibili. Nag-aantay lang kami ng magbibigay. So, at may nagbigay, samantalahin yon. So, una, kasama din sa pag-aalaga ng ating brain ay ang tamang diet, ang tamang pagkain. Pangalawa, yung tamang mga tao na makakasama nila. O syempre, kauna-unahan na tayong pamilya. Dapat maging positibo tayo sa ating buhay. Positibo din ang pagtuturo sa ating mga anak para wala silang takot sa pag-aaral, kundi merong love for learning. At nakikita nila na ang pagkatuto ay mahalagang bahagi ng buhay. Hindi siya para takutin ang bata, hindi siya para palungkutin ang bata, kundi para palaguin at pasayahin para mas maging maganda ang buhay niya sa mga susunod na araw. So yun ang una, teacher, Mami Bessie. Yes, and yun nga, ingatan din natin kasi pinag-uusapan natin yung pagkain, ano, ng ating kaisipan, di ba? Meron din tayong sinasabi, garbage in, garbage out. So ano ba yung mga pinanonood natin, di ba? Ano yung mga binabasa natin, ano yung mga pinakikinggan natin, ano? Halimbawa, meron tayong kausap, piliin din po natin yung mga kinakausap natin na magpapayaman ng ating kaisipan, ano? Yung magbibigay sa atin ng mga dagdag na kaalaman at mga bagay-bagay po na merong sustansya yung usapan, di ba, no? Alright, letter E, kasi feed yung ating binubuo. E, alam niyo ba, maliban sa diet o tamang pagkain, ang kasunod ay exercise. So, hindi lang po ang katawan ang ine-exercise. Dalawang uri ng exercise ang pangangailangan ng ating brain. Una, yung physical exercise. Alam nyo ba yung paglalakad, yung aerobics exercise, o yung mga simpleng galaw sa pang-araw-araw, tinatawag siyang fertilizer ng ating brain. Kasi kapag kumikilos tayo,
kumikilos o nag-iisip din ang ating isipan. Kaya pala napakahalaga, tama yung sabi nung isang doktora, Mami Bessie, na sa online teaching, dapat every 15 minutes tumatayo at pinagagalaw ang mga bata para hindi nai-stuck ang kanilang mga isipan. Kaisipan, O, yes. susunod, hindi lang physical exercise. Mahalaga din yung mental exercise. So ano ba yung mga laro na nagpapalago sa ating isipan? O minsan, di ba? O dugtungan mo nga anak, yung mga ganon dugtungan kasi nag-iisip sila eh. Anong salita ang idudugtong? O ano pa ba yung mga ano ba yung tawag doon, Teacher Bessie? Yung Sungka. parang Sungka. Yung sungka. Alam bilog-bilog mo, na ang sa laking sungka. bagay Yan. nun. Kasi yung pagbibilang, tapos Mental yung, math. mental exercise yun at hindi lang mental. Ano din, attitudinal. Kasi dapat yung bata, sports lang siya, hindi siya nandadaya. So, very mahalaga yon yung sungka. Kami, isa yan sa aming naging laro. Tapos yung, ngayon naman, sa ating panahon ngayon, marami na yung Scrabble. Palagay ko maski sa mga probinsya, maraming bahay ang may Scrabble. May Yes, chess, yung mga ganon. So, Kung- habang lumalaki ang bata, ang kanyang kaisipan ay lumalago, kaya iba't iba din ang mga mental exercise na ibibigay. Yes. Kung wala po tayo ng mga sinasabi na halimbawa laruan na Scrabble, alam niyo po ang pinakasimple na pwede nating ma-exercise ang ating mga bata sa kanilang mental, halimbawa pagbabasa, pagkilatis, ay yung pong mga kahon-kahon ng atin pong ginagamit, no? Oo. Kagaya dito, no? Meron ako ritong nilagay, no? Yung bawa, meron kang kahon ng sabon, di ba? Lagi tayo nagsasabon, mga mom sheets, no? So, ano yung mga nakalagay doon? Ay, napakarami, di ba? Meron siyang numero na nakalagay doon, di ba? Yung kung ano yung timbang ng isang kahon, di ba? At kung meron kang maliit at malaking kahon, makikita niya na ito palang timbang dito, iba kaysa dun sa kabila, di ba, no? Tapos yung mga nakasulat doon, yung mga labels nila, yung tatak ng sabon, ano-anong letters. O sige nga, bali-baligta rin natin, anak, ito yung tatak nitong sabon na ito. Ano pa yung mga pwede natin gawing salita mula dyan sa tatak na yan ng sabon? O, di ba? So, mag-iisip sila ngayon. O, di ba? Napakasimple. At para mas madali po, gupit-gupitin natin yan. O, di ba? Fine motors pa yon, di ba? Gupit-gupitin natin ngayon. Tapos, ihehilera natin siya. Tapos, pag gaganyan-ganyan mo yung letters, oh, di ba? Ang dami ng exercise. Pati ikaw, nanay, no? Ma-exercise din ang isip mo. Kasi, ano nga bang salita ang pwedeng ilagay? Pwede pang buuin dito sa brand na ito ng sabon, di ba? Ayoko na nga yung brand ng sabon na yan. Ang hirap huyanap ng mga sulat, di ba? Yung mga gano'n, ano? So, ito po ay mga bagay na maaari po nating maging dahilan to feed, no, yung pagpapakain sa ating isip at yung exercise, ito yung pangalawa natin. Okay, another letter E, ito pa emosyon. Di ba Mami Early, naalala ko, ang emosyon, ito yung bigla ang tugon sa isang pangyayari, di ba? Halimbawa, meron ka nakitang parang natakot ka, no? So, takot ka agad, di ba? Hindi ito nag-iisip, no? Kaya nga, biglaan, no? Yung pong mga emosyon natin ay hindi na iniisip, matatakot ba ako? Walang ganon. Walang ganon. O kaya, yung magugulat ba ako? Magugulat ba ako? Hindi, wala siyang ganon, di ba? And, isa rin po na kailangan nating ingatan ng emosyon. Di ba meron tong nire-release na parang chemical sa brain, sa body? Ang natatandaan ko dyan yung kung ano yung kaya mabilis yung emotion natin kasi yung amygdala na siya ang center ng emotion, kaagad-agad siya, hindi na kailangang iproseso pa. Kaagad, immediate ang kanyang reaction. Kaya gano'n. Yun. Kaya maganda po na yung ating emotional balance. Kasi ang nauna si emotion. O sige, natakot ka. So, ipasok mo ngayon si feelings para medyo ipoproseso mo sa isip mo. So, gagana sa isip, no? At dahil doon, sa emotion mo, medyo mas bababa na siya kasi
mapoproseso mo na siya, mapag-iisip-isipan mo na siya. Kasi kapag ka nanatili sa emotion, yun nga yung pwede raw tayong magkasakit. Pwede tayong magkasakit, di ba? Pwede tayong magkaroon ng yung acquired, no, na hindi naman tayo dapat magkasakit, pero dahil masyado nating pinanatili yung emotion. Ito nga, yung nga nangyayari sa atin, sa ating mental health, no? Na yung emotion ay hindi masyadong namamanage at nandun, hinahayaang manatili. Walang, pwede kasing gabayan, no? Pwedeng ikaw mismo, no? So, iba-iba po ang pamamaraan. Yan. Parang Pero ano yan, Mami Bessie. Kunyari, yung unang emosyon ng bata, takot. So, dapat tatanungin mo siya, anak, bakit ka natakot? Ano ba ang nakita mo? So, yun ay isang pamamaraan na para maitama din yung pananaw ng bata. Kunyari, nakita niya, may isang bata na umiiyak. So, nakiiyak na rin siya. Tapos nakita niya yung nanay pinalo. So, natakot siya. So, kailangan nating ipaliwanag ito sa bata na bakit siya umiyak din at bakit siya natakot para yung emotional growth niya, yung paglago din ng emotion ay matutunan ng bata. Kasi kung hindi maayos ang emotion ng bata, hindi rin siya magkakaroon ng pagkatuto. Kasi yun daw, negative emotions ang namayani. Kung pumasok man siya, dun lang daw sa short-term memory, Ma'am Bessie. Hindi siya papasok dun sa long-term na pangmatagalan. So mahalaga talaga na maturuan natin ang bata na iproseso ang kanyang emosyon. At napakahalaga po talaga ng ating kaisipan, ano? Ito po ng ating kaisipan, ng ating utak. Ayan, no? Magkasama yun eh. Si utak, yun yung organ. Si kaisipan, yun yung ginagawa niya, no? Na it's the processing zone ng ating pong body. At hindi lang processing zone ng body natin, yung ating pong tagumpay, ang hinaharap natin, nakasalalay lahat sa produkto ng ating pong naiisip. Kaya po itong letter D, no, para sa salitang feed, ay ang ating pong tinatawag na devotion. Saan po ba tayo nakahawak, no? Saan po ba tayo nagkakaroon ng pinakatuon ng ating pong lahat ng kaisipan na ito, di ba? Kasi kung meron po tayong devotion, kung tayo po ay nakaset apart, no, dito sa isang tuon na ito, ay magkakaroon po ng kagaanan ang ating pong mga buhay-buhay, di ba? And yan ang madalas natin Saka, Mami sinasabi. Bessie, magkakaroon ng paniniwala ang bata sa kanyang kakayahan. Kapag may tayo ay may devotion, nakatuon ito sa kaya ko palang gawin. Tiyaga lang, sipag, tiyaga, pasensya. Yes, Kasi kapag nasushortcut, ayun, kaya nagkakaroon ng takot at umaayaw ng mag-aral. At dahil devotion, maganda na intindihan niya na there is a God greater dyan sa kanyang kakayahan. Okay? At bago natin ibigay at humingi ako sa iyo na iyong final comment at iiwan na, no, sa ating mga listeners and viewers, ay pakinggan muna natin si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Maganda at pinagpalang hapong pumuli sa ating lahat. Napaka-emotional mo naman. Na-hurt ka ba nang masabihan ka ng ganito? Negative po ba ang dalang mensahe nito para sa inyo, mga mamshies? Maganda rin po na magkaroon tayo ng time to evaluate our emotional wellness. Ano nga ba ito? Emotional wellness is the ability to successfully handle life's stresses and adapt to change and difficult times. Kamusta na po ang pagharap natin sa mga bawat issue o hamon sa pang-araw-araw na buhay natin bilang asawa at ina? Sensitive ka ba na matampuhin o sensitive ka na nararamdaman mo ang feeling ng iba? Sino po ba tayo dito? Nailalapat ba ang tamang emosyon natin sa mga bagay-bagay? Halimbawa na lang sa ating mga anak. Paano po ba natin natutugunan ang kanilang pangangailangan? Dahil umiiral ang emosyon mo na mahal mo sila,
Sunod ka lang ba ng sunod sa anak mo? Halimbawa, sa pagkain, gusto nila puro fast food na lang. Alam mo naman na di ito makabubuti sa kalusugan nila. Sa paggamit ng gadget, wala nang disiplina dahil nakikita mo masaya at nag-i-enjoy sila, kaya okay na. Sa mga anak na teenager naman, humingi lang ng bagong cellphone, bigay ka kaagad kahit ipangutang pa dahil ayaw mong mapag-iwanan sila ng iba. Maging careful po tayo dyan mga mamshis. Baka dahil sa maling emosyon mo, ikaw pa ang maglalagay sa kapahamakan sa anak mo. Ituro ang tamang confidence na nagmumula sa Panginoon, hindi sa mga material na bagay na mayroon sila. Kamusta rin po ang ating relationship sa ating asawa? Napagtatagumpayan po ba ang mga differences natin ni Mister? Naway mag-manifest ang tamang emosyon natin kung paano tumugon sa isang bagay kahit ito man ay negatibo. Mapagpatawad pa po ba tayo? Ilan lamang po yan na magdidetermine kung ang ating emotional wellness ay nasa wasto. Kung emotional drained ka na, ito po ang tugon ng Panginoon sa iyo. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi po yan sa Matthew 11 verse 28. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng, at sana nga ay patuloy na tayo ay magkaroon ng paghubog sa atin pong mga pusong ina sa pamamagitan po ng ating programang Moms at Heart. Ang Mami Bessie Rios ay kasama po si Mommy Early, and now we are on our last lap ng ating pong programang Moms at Heart, kung saan atin pong tinutuunan ang Moms Workout for Wellness, particularly ang ating pong isip, yan. The wellness of the mind, yan. Para alam pala natin, no? Kasi nami-mix up tayo, brain at saka mind, kala iisa. Brain is the organ, mind is the process. Or the action of our brain, okay? Yan. Alright, so, pakayaman ng iyong mga ibinahagi sa atin. So, mga mamsis, ayan ha, alam na natin ang mga practical na bagay patungkol sa pagtuturo at pagpapayaman ng kaisipan. Pero hindi natin papakawalan si Mommy Early hanggat hindi niya tayo nabibigyan ng final tips. Ano po ang iyong final tips, Mommy Early? Una, tayong mga nanay ang bayani sa buhay ng ating mga anak at sila ay regalo sa atin ng Panginoon. Kaya iiwanan ko kayo ng 3 P para matandaan natin. Una, dapat lumago ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Pangalawa, dapat lumago din ang pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating anak. Kasi kung anong pagmamahal natin sa sarili, yun din ang maibibigay natin sa ating mga anak. Pangatlo, ang pagtitiyaga sa pagkatuto. Kasi ang pagkatuto ay hindi po natatapos. Sabi nga ng isang may akda, dapat tayo ay natututo mula sa womb, mula sa pagkapanganak sa atin hanggang tayo ay papasok na doon sa ating huling hantungan. Kaya pagtitiyaga sa pagkatuto na siyang magiging modelo ng inyong mga anak. So, mabuhay ang mga ina sa Pilipinas. Maraming salamat. Yes. Para siyang party list. So, napakaganda na iyong ibinahagi. Maraming salamat sa iyo, Mommy Early, pero hindi tayo magtatapos nang wala po tayong panalangin. So, all the way from Praying Moms Vietnam, si Pastora Ami po ang magbibigay sa atin ng prayer tips at ganun din naman ng pagtatapos sa ating panalangin. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa prayer tips. Ito po ay pinamagatan nating room from Matthew chapter 6 verse 6. Okay? So sabi po dito, but you when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sits in secret will reward you openly. Okay? Matthew chapter 6 verse 6 encourages us as lovers of God to find a
private place or space for intimate prayer and connection with Him. By going into a room, closing the door, and shutting out distraction, one can have undisturbed communion with the Father. This verse emphasizes the importance of creating a dedicated and quiet space to open our hearts to God, cultivating a deep and personal relationship with Him. Okay? So, tingnan po natin ang letter R for room. R is for reverence. Psalms chapter 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Okay? So approach God with reverence and awe, acknowledging His holiness and greatness, recognizing His sovereignty, and give Him the honor and respect He deserves. Amen. So let's see letter O, the first O, openness. Psalm 62 verse 8. Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Be open and honest with God in your prayers. Share your thoughts, feelings, and desire without reservation. Pour out your heart before Him, knowing that He hears and understands. The second O for room, offering. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Present yourself as a living sacrifice to God, offering your life, desires, and plans to Him. Surrender your will to His, seeking His guidance and aligning our prayers with His purposes. And lastly, the letter M, meditate. Psalms 119 verse 15. I will meditate on your precepts and contemplate your ways. Okay, allow His truth to shape your thoughts and prayers. Take time to meditate on God's word and reflect on His character. Meditating on Scripture can bring clarity, guidance, and a deeper understanding of God's will. Amen? So tayo po ay manalangin. Let us all bow our heads. Heavenly Father, in awe and reverence, I approach your presence, acknowledging your holiness and wisdom. Grant me to understand to be a guiding light to my family, especially to my children, according to your commandments. Help me instill in my children the fear of the Lord, that they may grow in wisdom. May our lives to be a testimony to your everlasting praise. I open my heart before you, seeking refuge and trusting in your faithfulness. I lift up my family, my children, knowing that you are their shelter and strength. As a living sacrifice, I offer myself to you, seeking guidance in raising my children according to your ways. May your truth shape my thoughts and actions as I model to my family, drawing closer to you. In Jesus' name I pray. Amen. God bless us all. Maraming salamat sa iyo, Pastor Ami, sa pagbibigay mo ng ating closing prayer at ganoon din naman sa mga dagdag paalala at paano nga po ba tayo mananalangin sa kanyang mga prayer tips. At dahil dyan, tayo po ay nagtatapos na ng ating pong programang Moms at Heart. So na nga po, nakapulot tayo ng mga bagay-bagay, pampahubog po sa ating mga pusong ina, workout for wellness ng ating pong kaisipan. Ayan. At tamang-tama nga po, napakarami po nating mga challenges patungkol sa pag-aaral, pagtuturo, at mga bagay-bagay na all ipoproseso sa ating isip.
Ito po ang inyong Mami Beserios, patuloy na sa atin po ay sumasama umaagapay dito nga po sa ating programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa atin po mga pusong ina. Nakasama po ba namin kayo sa pamamagitan ng panonood or pakikinig? 702 DCAS FEBC Radio TV or sa atin pong Facebook ng Moms at Heart, or di kaya naman po ay nakinig tayo. Very simple, 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan ay dahil tayo po miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isang magandang hapon, masiglang hapon at pinagpalang hapon sa ating pong lahat.